So hello guys, so magandang araw, magandang gabi kung anong araw nyo mapapanood ang ating video. So yun guys, mag-explain naman tayo kung paano natin to matutuno, no? So i-demo lang natin siya kasi may iba kasi na hindi matuno kahit sa sila magtuno nito, no? Ang pagtutuno nito guys, nakadepende po ito kung mayroong filter o wala, o may box o wala. So sa akin kasi dati kasi wala na siyang filter pero may box. So kung makikita nyo guys, meron tayo ditong stock na piston type na carb nyo, either pang 110 o 100. So yun. So dito guys, so inalis ko na po yung kunya dito, yung tunuhan. Ito, yung mixture screw nya. So dito guys. So sa mixture screw guys, dapat magkasunod-sunod po ito, no? Meron po siyang o-ring, washer, spring at yung screw, flat screw type. Yan po, no? So magkakasunod po yan guys. Kasi guys, pag gusto na wala to guys, wala ito, hindi mo to matutuno ng maayos, o wala to, or either ito man lang o-ring pag nawala yun guys, kasi hindi pwede po na nakakahigop to ng hangin, no? Kasi mixture po siya, so dapat close po to, kaya siya may rubber, no? So sa paglalagay niyan guys, ganito po yan guys, sunod po yan, ganyan po yan guys. Tapos next nyo na po itong next nyo na po yan. So yan po, so next nyo na po ito, ganyan. Tapos ganyan. Tapos next nyo na yung o-ring. So ganyan po yan guys. So ganyan po yan guys, pagkakalagay sa kanya. So yan, diba? Spring, washer at yung o-ring. So dapat ganyan guys, no? So pag bumili kayo ng ganito na carb, make sure na meron siyang ganito kompleto dapat yan guys, kasi pag gusto na may kulang dyan, hindi nyo po ito matutuno ng maayos. Promise, kahit na anong adjust pa dyan, kahit ano pa mekaniko dalhin dyan, hindi nila matutuno ng maayos yan kung may kulang itong inyong mix screw. Kung may kulang po yan. So yan, no? Ito po yung sa needle nya, siya ay naka number 2. Siya ay naka number 2, no? Yan, naka number 2 siya, no? Ayan. Ito naman guys, ito naman yung idle screw nyo. Ito po yung nag-aangat ng ating piston. Ayan. Siya po yung nag-aangat. Dito po yung nakasalpak guys. Ayan. So dito po yung nakasalpak. Ayan, dito po yan. Ganyan po yan guys, oh. Ganyan ang pagtawang paglalagay niyan guys. Dapat ito, yung ngipin nito nakatutok yan dito sa blanco itong malaki. Ayan, no? Ganyan guys, no? Yeah, so ngayon guys, magtuturo tayo kung paano magtono ng ating stock carb. So sana dito ay makatulong tayo guys, no? So start tayo sa number 1, sa pinakauna, kung ano ang ating kakailanganin. So sa akin kasi guys, so ang tono ko ito guys, pag gusto naka-open na ako, walang filter, iba po ang tono niya. Either sa siguro naka-4 na turns ako dito, or 3 turns, no? Ito guys, tara guys, let's go. So yan guys, pagtutuno guys ang ating carb, kahit sa mga piston type or D-type carb guys, isa lang po ang ating hahanapin dyan, no? Unang-una niya guys, ang default horn po nito ay nasa 1.5 po talaga. Mula close siya. Example guys, mula close. Pero kapag walang flat screw, no? So mula close guys. Kung mula close, so magbibilang kayo ng 1.5 turns o 1.5 turns. Kung ma-reach nyo na yung pinakadulo niya, yan, pinakadulong ikot niya, so ang so example natin guys, so kung ito yung pinaka limit niya guys, na ikot niya, so magbibilang po kayo ng pabukas niyan.
No, bilang po kayo ng 1.5 turns. Iikot kayo ng 1.5 turns. Ayan. Ito tayo. Ayan. Ito sa 1.5 turns guys. So, mag-iikot kayo ng 1.5 turns. Kunyari, ito na yun. Ito yung pinakalimit niya guys. Naikot niya, no? Ayan. Pinakalimit niya yan guys. So, bibilang kayo ng 1.5 turns mula close pa open. No, bilang kayo niyan, ikot kayo ng kalahati. Isa at kalahati. So dito pa lang guys kayo mag-i-start magtono. Ayan, no? So, tutunan niyan guys. Para mapaandar niyo siya, anig yung mataasan yung idle screw nyo. Ito guys. No, gamit kayo ng star screw. Tataasan nyo to guys. Kasi need nyo kasi ito mapaangat guys. Itong piston nyo para makahigop ng hangin at makahigop ng gas. Ngayon, pag na-reach nyo na po yung 12 RPM o 2000 RPM nya o ayun na mas malakas na RPM, stop na po kayo doon. Tapos ngayon hahanapin nyo na po yung magandang RPM na mas mataas pa doon. Kunyari, for example, umikot kayo ng pa-close ng kalahati at humina siya, bumaba yung minor niya. So balik po kayo ulit, ikot kayo pabalik, pabukas hanggang sa lumakas yung RPM niya. Pag mas na napaikot nyo na ng ganyan at mas tumaas yung RPM niya, is tuloy-tuloy nyo po yun guys. Tuloy-tuloy nyo lang po yun. Tuloy-tuloy. Tapos pag naramdaman niyo na humina yung RPM niya o bumaba yung RPM niya, so balik po kayo doon ulit sa pinakamataas. No? Pinakamataas na RPM. Tapos sabay, babaan nyo na po yung minor. Ito po. So babaan nyo na po ito. Yan, babaan nyo na po yan sa tamang idle na yung tamang minor na mababa, yung normal niya. Tapos saka kayo mag-revolution. Pag rotate nyo ng ganyan, pag within 2 seconds bumalik 1 seconds o either 1.5 seconds bumaba yung minor ninyo, goods na po yun, no? Pag nag-rev kayo ng ganyan at quick response po agad siya, pagka-rev nyo ng ganyan at baba agad yung revolution niya, stay na po kayo doon. Yun po ang technique doon. Tapos after nyan, mag-spark plug reading na po kayo nyan. No? Spark plug reading. Ano bang spark plug reading? Kasi kailangan po natin guys mag-spark plug reading para malaman natin kung optimal ba o rich o lean yung sunog. Ngayon, kapag lean guys, yung sunog niya, mag-add po kayo ng gas. Ang pa-add po na ito guys, pa-open po yan. Unti lang po guys. Unting ikot lang po, ganyan lang po guys. So, parang katiting lang po na ikot. No? Add gas yun. Ngayon, pag nakita nyo naman po sa spark plug nyo na medyo maitim, pero quick response naman siya, magbawas kayo ng gas. So, magdagdag kayo ng hangin, dagdag gas, pabalik po, pa-close. Kasi ang pa-close po nito guys, ganyan po siya. No? Ayan. Dagdag basta hahanapin nyo po yun guys kung saan ang maganda. Tapos pag kada 5 kilometro guys, spark plug reading kayo lagi nyan hanggang sa makuha nyo yung good. Kahit wag na yung optimal, basta good reading, okay na yun guys. Siguro na po ako magtanong guys, etong kahit na may filter ka o wala, siguro na pagtakamang pagtutunan guys, RPM tayo bumabase, hindi sa ikot. Kasi minsan sa ikot na yun, hindi pa rin nagtutugma. So, dapat talaga sa RPM tayo bumase. No? So, yun na magtunan guys. Kaya ako nakuha yung ganitong sunog guys sa aking spark plug. Good na goods. No? Yun, kahit na pa D-type man yan, or piston type, or slide piston type ba yan, slide ba yan. Alam po ang tamang pagtutuno sa quick response po ng throttle natin. So, ang dami ko na pong video niyan guys na napakita sa inyo kung paano magtono. So, yun lang guys ang ating video ngayon guys. Sana may natutunan kayo, no? Ating video kahit na hindi tayo nag-actual, at least na demo natin yung ating
ang ating pagtutono. Mapa-stock carb man yan, no? Tsaka ano din pala guys, may pahabol din pala. Pag mas pala nagpalit kayo ng mas malaking manifold, kumbaga dito ay 19mm tapos nagpalit kayo ng 22mm na manifold. So mag-iiba po yung tono nung guys ng ating makina. So mag-iiba po yung RPM natin. So madidelay po siya. So need nyo naman po siya itono ulit. Hanapin nyo ulit yung ating magandang RPM. So gaya po ng in-explain ko kanina, RPM po tayo bumase. Sa RPM po, di po sa ikot. So hahanapin nyo ulit yung magandang RPM para makuha nyo yung sunog. Kasi mag-iiba po kasi yung sunog niyan guys. Pag mas napalit kayo ng manifold na mas malaki yung butas, mag-iba kasi mas lalamang yung hangin niya. Mas lalamang yung hangin, no? Puunti yung gas. Kaya need nyo mag-add ng gas. No? So yun lang guys, ang ating video ngayon. Sana matutunan kayo ulit. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood sa atin. Sa atin lahat. At God bless.